ito na muli mo kaming tinipon, muli mo kaming pinagsama-sama at muli mo kaming binuklod sa pag-ibig na nagmumula sa iyo na aming pundasyon sa lahat ng oras at lahat ng panahon, Ama. Marami pong salamat sa oras na to. Salamat sa buhay ni Ate Billie Jean, Panginoon, na Lord, na andun po yung spirit na hindi na kailangan sabihan pa, kundi Lord, alam niya, Panginoon, yung mga bagay na dapat naming gawin bilang mga lingkod at katawan, Panginoon. Kaya maraming salamat po sa kanyang buhay. Salamat din po sa lahat ng pasasalamat, Panginoon, at salamat sa presensya mo sa oras na to. Dakilang Ama, patuloy ko pong ipinagkakatiwala ang aking buhay, Panginoon. Lahat ng aking masasabi, lahat ng aking sasambitin, Panginoon, ay tulungan mo ako na maipaunawa sa bawat isa sa amin, Ama. Salamat po sa wisdom, knowledge, and understanding, Panginoon. Salamat po sa kapangyarihan ng iyong banal na salita na siyang nagbabago sa bawat isa sa amin. Thank you, Father, for you remain the same. You are the Father yesterday, Panginoon, today and forever. Kaya purihin ka, Ama. Salamat po, O Diyos. Salamat sa katagumpayan. In the mighty name of Jesus, I pray. Hallelujah. Parangalan mo ang iyong anak na si Kristo, Panginoon, in Jesus' name. Amen. So, salamat po. At tayo po ay dadako sa atin pong topic. Ngayong oras na to is about spirit of counsel. Amen. So, spirit of might. Praise Jesus. Hi, praise the Lord. Salamat po, Panginoon. Tayo po ay hallelujah. Alam niyo po, napakabuti ng Panginoon na po. Kasi hindi niya tayo pinababayaan, hindi niya po tayo iniiwan sa lahat ng panahon. Kaya dito po sa ating pag-aaralan, patuloy po tayong binibigyan ng revelasyon ng Panginoon na sinasabi niya sa atin that ang revelation ng Diyos, mga kapatid, ay progressive. Hindi mo siya pwedeng itago sa kahon. No po? Progressive po ang banal na spirito. Even yung pagbibigay niya ng understanding sa bawat isa sa atin. Aminin niyo, no, araw-araw, lagi tayong may bago. Lalo nating nakikilala ng mas malalim ang Panginoon. Kaya dito tinuturuan tayo na magkaroon ng desire para lumakad tayo, para maganap ang fulfillment ng purpose ng Panginoon sa bawat buhay natin. Amen? At makapamuhay po tayo ng naaayon sa kalooban ng Panginoon. And ako po talaga ay nagagalak, no po, I was loud and proud talaga na makita po na yung maturity na nangyayari at nagaganap sa bawat isa sa atin. Na nakikita ko po na ang bawat isa po sa atin nagkakaroon tayo ng purpose. At yung specific purpose na yun po ang nagbibigay sa atin ng desire para tayo i-establish ng Panginoon sa mundong ito. Kaya salamat po talaga sa Panginoon. At sa simpleng pagpili po sa ating mga buhay na magamit po tayo. Magamit tayo ng Panginoon para sa plano niya dito sa mundong ito. At yung dapat nating pinagpapasalamat sa Panginoon na tayo po ay tinuturuan niya, 'di ba, na magsimula tayo na makita natin yung kahalagahan kung bakit tayo tinawag. Minsan nga po noon po ang isip ko sa sarili ko, sabi ko, ang tingin ko sa sarili ko parang napaka-passionate ko pagdating po sa paglilingkod sa Panginoon. Yun yung tingin ko sa sarili ko nung una na nagagawa ko lahat ng purpose ng Panginoon. Alam niyo po yung gano'n, nakapokus ako, yung determination ko na about sa sarili ko. Yung alam niyo yung nakatingin ka sa sarili mo na ewan ko po kung dumating sa inyo yung gano'n na pakiramdam. Kaya ako sa mga bago na mga na-handle ko, talagang yun yung iniingatan ko na wag nila akong magaya. Na dati nakatingin talaga ako sa sarili ko at akala ko para akong baliw, 'di ba, na about sa purpose ko. Eager talaga akong pero na-realize ko habang nakikilala ko ang Panginoon, habang palalim ng palalim ang pagkakilala natin sa Panginoon, sinabi ko bigla ko na lang na-realize sa sarili ko na hindi pala ako, 'di ba? Siya pala 'yon. Kumbaga, parang siya yung nagsasabi sa akin na I am, 'di ba? Ako yung committed sa iyo, anak. Sa lahat ng purpose na pinapagawa ko sa iyo, ako 'yun.
Ako yung sobra-sobra na nagko-commit sa'yo para sa purpose na pinapagawa ko sa'yo. Actually, ako yun. 'Di ba? Yun yung Panginoon na ano na nawala sa ano ko, nawala sa thought ko na akala ko dahil ako yung gumagawa, dahil ako yung lahat ng ano, parang ako yun. Ako yung nagkakaroon ng ano sa Panginoon. Yung parang ganun. Alam niyo yung ganung pakiramdam. Pero until the day na nangusap ang Panginoon na siya yun. Siya lahat yun. Kung bakit ako nagiging mabuti. Siya yun kung bakit ako nakakagawa ng mabuti sa ibang tao. Kung bakit ako nakakapagturo. 'Di ba? Kung bakit ako nakakapagsalita sa harapan ninyo. Lahat yun. At lahat tayo. Binigyan tayo ng pagkakataon ng Panginoon at pinili niya po tayo. Na gusto niya kasi na mini-make sure niya na maka-accomplish natin lahat ng mga tinuturo niya sa atin individually. Amen. Magawa po natin at makapagtagumpay po tayo. Na yung mga bagay na nagmumula sa kanya, matutunan nating magkaroon ng value at kahalagahan na mag-matter ito sa pagiging partnering natin sa Panginoon. Amen. Dahil tayo, hindi lang sabi ko nga nung nakaraan, 'di ba? Hindi lang tayo lumalakad po ng relationship sa Panginoon. Lumalakad po tayo na nakikipag-partner natin ang Panginoon. Hindi pwede tayong lumakad na sa kanan si Lord, sa kaliwa ka. Hindi po pwedeng ganoon. So, when we talk about the manifestation po ng seven Spirit of God, sa buhay natin, doon natin marirealize na si Jesus Christ po ang nagpo-possess o nagmamay-ari completely po sa divine nature ng Panginoon. Na nagiging tangible. Amen? O nadarama natin sa physical way po ng ating pamumuhay at nagbibigay ito ng higit na importansya para sa kanyang perfect divinity sa ating pagkatao. Amen? Kaya nga po sabi niya sa Colossians 2:9, sapagkat ang buong kalikasan ng Diyos ay na kay Kristo sa kanyang pagiging tao. Amen? So, nung naging tao si Kristo, nakita natin yung buong, 'di ba? Yung buong ng Panginoon. Yung nagdodwell sa kanya na fullness of Godhead bodily, sabing ganun sa English. So, pag sinabing Godhead, ito yung entire essence ng Panginoon. Yung entire na kabuuan ng Panginoon. Yung fullness po, yung completeness niya. Yung pagiging kompleto niya. Amen? At yung bodily niya is yung pagiging human form niya. So, siya yung Godhead, fullness, and bodily. At ganun din tayo. Kaya nga dito sa Isaiah 11:12, nire-remind tayo dito. Ito yung nagpapa-remind sa ating lahat, 'di ba? Na tayo po ay iniisip natin na tayo ay kinakultivate o inihahanda ng Panginoon na we have something unique, 'di ba? And something different po. Nagkakamali tayo. Kasi we're just simply trying to follow Jesus. No? Tinuturuan lang tayo ng Panginoon na sa paghakbang natin is ma-express po yung Lord Jesus. Kaya nga maging Christ-like, yun po ang ating gain, yun yung ating goal, di ba? Yung maging Christ-like po tayo at makita po, di ba? Na tayo ay nagpapalo sa Panginoong Hesus sa kanyang mga paghakbang. Katulad po kung paano siyang humakbang bilang anak ng Diyos. So, siya po yung gumagawa sa atin. Siya yung nagtuturo sa atin dito sa mundong ito. Siya rin po ang naglalagay ng desire sa mga puso natin para ma-express po. Amen? Yung kanyang divine will. At even the seven Spirit of the Lord po, na maging daily prayer natin bilang mga believers, lahat tayo, maging daily prayer natin to. At ma-realize po natin na ikaw o tayo po, amen, hindi tayo magkakaroon ng maturity o magkakaroon ng level up po kung hindi natin ima-maximize yung expression po ng Holy Spirit sa buhay natin. Amen? Kasi kailangan tayo magkaroon ng completion katulad ni Jesus. Kailangan tayo magkaroon ng entire essence ng God. Kaya po, di ba, yung pinag-aralan natin, the Spirit of God first,
wisdom and understanding, 'di ba? Counseling, and now we are talking about might. 'Di ba? So, ibig sabihin, God preparing us, mga kapatid. Pine-prepare niya po tayo. Kasi kung hindi po ang Panginoon ang magma-maximize ng lahat ng expression at kapangyarihan ng banal na spirito sa atin, magiging limited tayo. Magkakaroon tayo ng limitasyon. Pero dahil sa kapangyarihan ng banal na spirito, pinapaunawa niya sa atin na ito po ay available sa bawat isa sa atin. Kaya napakabuti po ng Panginoon. Wala tayong ibang masasabi kundi mabuti ang Diyos. So sabi niya po sa Isaiah 11, 1 and 2 po, pabasa nga po. Isaiah 11, 1 and 2. Nasa spirit of might na po tayo. Kung meron pong available, pabasa po yung ating main verse. Amen po, amen. Praise God po. Isaiah 11, 1 and 2. Amen. Tagalog po sinasalin. Naputol na tulad ng punong kahoy ang paghahari ng anak ni Jesse. Ngunit katulad ng pag-usbong ng mga bagong sanga sa pinutol na puno, sa lahi niya ay lilitaw ang isang bagong hari. Verse 2 po. Mananahan sa kanya ang espiritu ni Yahweh, ang espiritu ng karunungan at pangunawa ng mabuting tayo at kalakasan, kaalaman at pagsunod at paggalang kay Yahweh. Salamat sa salita ng Diyos. Back to you po. Amen. Praise God po. So nakita natin doon yung 7 spirit. Amen? Hindi ko po sinasabi na hiwalay ito sa Espiritu Santo. Uulitin ko po. Hindi ko sinasabi na hiwalay ito sa Espiritu Santo. But, ito po ay kasama po sa expression ng nature ng banal na Espiritu. Madalas po kasi ang alam nga lang ng iba is 9 fruit of the Holy Spirit, yung prutas po ng banal na Espiritu. So dito pinag-aaralan natin na may nature pa siya. Actually, alam niyo po ba, nitong nakaraan, nakita ko pa na meron pang excellent spirit. Kaya napakaganda po pag napag-aralan natin ito lahat. So dito pinapaunawa sa atin ang might. Ang might po and strength are different. Magkaiba po ang might at strength. Amen? Ito po, yung might po kasi nagmumula ito, para siyang lakas na nagmumula sa Diyos. At ang strength po, para itong lakas na ng being human. Amen? So, dito, dahil ang strength po is a force. Ito ay puwersa, 'di ba, na ginagamit natin yung energy nating mga tao. Amen? Para tayo ay makapagbuhat, 'di ba, ng mga bagay na mabigat, 'di ba? Or mga ginagawa natin, strength, mga ginagawa natin, mga trabaho natin. Katulad ng sinabi ko sa inyo dati, 'di ba? Andito na tayo sa pag-apply. Dati, yung Spirit of the Lord nasa loob na ng katawan natin. Ang wisdom and understanding nasa loob ng katawan natin. Amen? Then, nung dumating tayo sa counseling, yung lahat ng meeting nila na gagawin natin, amen, ito na po si Might. Siya po yung mag-a-apply ng lahat ng kinounsel ng Spirit of God sa loob ng ating utak, sa isip natin at puso natin. So, si Might po, ito yung capacity to be able to carry out. So, magkaiba ang strength at might. Si might po, ito yung kung saan ang strength po ay doon naninirahan. Hindi siya ang sinasakop ng strength. Amen? So, si might is where the strength reside o naninirahan. So, where there is no might, kung wala ang might po, there is no purpose. Kasi si strength, dumadating po siya because there is might. Amen? So, mamaya po, hanggang maunawaan ninyo mamaya. So, it's all work of the Holy Spirit in our life. Work pa rin po ito ng Holy Spirit. Kaya nga sabi ko sa inyo, kung tutuusin, ang ambag lang po natin is mag-obey. Yung willingness lang natin sa pagsunod sa Panginoon, yun lang po yung pinakaambag natin. Dahil lahat ng nagpo-proseso, nagtatransform, bumabago, gumagawa sa buhay natin, tinake over ni Spirit of God. Kaya walang tayo. It's all Him. Amen?
It's all work of the Holy Spirit from the presence niya po. Na immediately, nung dumating si Spirit of God, si Wisdom po, di ba, nag-born, nabuhay din siya sa atin. So kaya tayo po, ang ano natin, ang trabaho natin is we have to humble ourselves to receive. Recipient tayo. Rumi-receive lang po tayo. Ang gagawin lang natin is maging humble tayo sa harap ng Panginoon because God is the orchestrator ng lahat ng bagay. Siya po ang source. Si God po ang source ng lahat ng kailangan natin. So when we say, I need you, God, di ba? Kapag sinasabi natin na kailangan natin ng Diyos, doon yung realization na nagsasabi sa atin na may humility, di ba? Yun yung realization, that is wisdom. When you say, I need you, God, di ba, sa araw-araw ng buhay mo, you need God, that is humility. Di ba? Kaya kapag si Holy Spirit, di ba, from the place na pinosture niya tayo, o pinosisyon tayo ng Spirit of the Lord, di ba? Ourself, di ba? Yung Spirit of the Lord, yung wisdom and understanding, di ba? Yung humility po, na mag-receive sa Espiritu ng Diyos, yun yung darating sa atin. Tinuturuan tayo ng Diyos na magkaroon ng humility para po magawa natin yung mga pinapagawa sa atin ng Panginoon. So when the Spirit of God comes, kapag dumating siya sa atin, kaya nga tinitake over niya tayo. Amen? So pag ganun ang nangyari, hindi ibig sabihin, si Spirit of God, di ba, hindi siya nagpunta sa atin para mag-remain tayo o manatili tayo sa dating Jane. O sa dating Nanay Silina, dating Tita Annalisa, hindi ganon. He come, kaya siya dumating sa buhay natin, 'di ba? Tinanggap natin bilang Diyos at sariling tagapagligtas, Kuya Adrian, because He is the Spirit of God at siya ang dapat ma-express sa buhay natin. 'Di ba? Yung mind niya na, hindi yung mind ni Kuya Adrian, 'di ba? Yung mind na may wisdom ng Panginoon, yun yung embodiment ng wisdom, 'di ba po, na magtuturo sa atin na dati wala tayong pangunawa sa salita ng Diyos. Pero habang tumatagal tayo, 'di ba, natututunan tayong mauhaw. Bakit may parang tinig na nagka-counsel sa atin? Bakit may naiisip na tayo ng mga bagay na gusto nating gawin sa Panginoon na dating hindi natin ginagawa? Because the wisdom of God, 'di ba, nakikipag-isa siya. When we walk, 'di ba, kapag nagkaroon tayo ng understanding, yung embodiment ng wisdom and understanding, 'di ba, as we walk to the Lord, amen? So then the counsel come. 'Di ba? Yung counseling, yung nakikipag-usap sa iyo, siya yung nagbibigay ng pinag-aralan natin last time ng order sa mga step natin kung paano tayo hakbang, saan tayo pupunta, ino-orchestrate niya, 'di ba? Kung saan yung bagay at place, kung saan niya tayo ilalagay. Amen? So, yung Spirit of Counsel, siya yung nagpuput together. Amen? Siya yung may ability to communicate sa spirit natin, sa atin. Amen? Ng mga bagay na gagawin natin. So, nakikita nyo, naturally, nagpa-progress ang might, di ba? Ang might sa loob ng katawan natin. Kasi pag narinig na natin ang counseling ng Panginoon, tingnan nyo, gumagawa na kayo, naghahayo na kayo. Di ba? Kinakounsel kayo ng Panginoon, wala kayong magawa. Ang gagawin lang ng katawan ninyo, kapag nagkaroon kayo ng understanding, sumusunod na lang yung katawan ninyo kahit pagod kayo. Amen? So, yun yung nagagawa. Na kaya mo yan nagagawa, kahit pagod na yung katawan mo, bakit may lakas ka pa rin na ginagawa yan? Because of the might. Yung might na dumarating po, no? Yung might na nag-e-express sa loob ng katawan natin na bahagi ng Holy Spirit. Amen? Siya yung may ability to do. Ito na yung pag-a-apply natin. Siya na yung gumagawa. 'Di ba? Without might, amen, kung wala po ang might, hindi po tayo ma-empower para dalhin natin yung counseling ng Panginoon na ginawa niya inside us, na kailangan ng maganap. For example po, kinounsel tayo ng Lord, anak, nakikita mo ba yung barangay ninyo? Nakikita mo ang daming mga lost soul. Nakikipag-usap si God sa'yo in your mind. Nakikita mo ang daming lost soul. Tapos sa puso mo, bigla mo nararamdaman yung kalungkutan. Nararamdaman mo na yung kalungkutan ng Panginoon. Kahit nasa online ka, pag nakikita mo, tingnan mo anak yung mga post ng mga tao. Punong-puno na ng kagaluhan sa mundong ito, anak. Nararamdaman mo na yung puso ng Panginoon, kinakounsel ka na pala ng Diyos. Amen? Kaya ang nangyayari sa'yo, nagkakaroon ka ng desire na gumawa at kumilos. Amen? Na maghayo, na magpayag, na mabuting balita, ipakilala ang Panginoon. Kasi
kapag ang might po nag-express sa atin, 'di ba? At pinakita niya yung kanyang nature at nag-activate po sa loob natin, siya yung may ability na mapagtagumpay lahat ng kinounsel ng Spirit of the Lord. Kung halimbawa, inano nyo, 'di ba, na mayroong mission, 'di ba? Siya ang nagpapatagumpay doon, hindi tayo. Siya kaya nagagawa lahat, tumatrabaho lahat, napo-provide lahat ng pangangailangan kasi kumikilos si might. Amen? Kasabay po, under ni strength. Amen? Kaya, without might, na mag-i-empower sa'yo, hindi po magtatagumpay ang gawain ng Diyos. Meaning, si might po, di ba, na tumutulong sa atin para ma-carry out natin o madala natin yung instruction ng Panginoon. Kasi, ang instruction ng Panginoon, mga kapatid, hindi natural. Supernatural. Amen? Kaya yung might ang nagbibigay sa atin ng lakas para mapalalim po, no? Mapalalim o mabigyan ng kabuluhan yung pinapagawa ng Panginoon. Biruin nyo, tingnan nyo po yung mga nagawa natin, no, by January, mga kapatid. Yung mission nanay, di ba? Sa Pilipinas, sa Pilipinas, andito ako sa ibang bansa. Tapos kayo, kumikilos kayo sa Pilipinas, sa Nueva Ecija, sa Bataan, sa Bicol. Nakita nyo po yun? Saan yan galing? Lahat. Hindi ko pwedeng sabihin yun sa akin. Amen? Diba? Dahil yun sa kilos ni might. Dahil yun sa counseling ni God. Dahil yun sa Spirit of the Lord. Amen? Kaya, napakalalim ng pinag-aaralan natin, mga kapatid. Hindi tayo nagtatagumpay because of your strength. Kaya nga kahit puyat ka, puyat, meron ka pa ring lakas. Bakit? Hindi mo mapaliwanag. So, sinusustain ka ng kapangyarihan ng Panginoong Diyos. Amen? Katulad po ulit, uulitin ko po ulit, not just because strength. Might is before strength. Might ang nauuna bago ang lakas. Ang might po ang nagbibigay ng room para magkaroon tayo ng strength to be able to express. Para ma-express natin yung pinapagawa ng Panginoon. Si might ang nagbibigay ng room para sa strength to carry our assignment. Na po siya ang nagbibigay, kaya tayo nakakapagpahayag na. Dati-dati, nakikipag-inuman lang tayo. Tapos ngayon, napapalitan na yung mga salita natin, nasasabi na natin, nakapagayag natin ng gospel sa mga kaibigan natin, sa mga barkada natin. So, when might comes, kapag dumating ang might, mapipicture po natin doon sa ating mind na transformation. Yun yung napipicture ko po. Pag dumating si might sa buhay natin, di ba, at naunawaan natin lahat, nagkaroon tayo ng wisdom, understanding, at counseling ng Panginoon. Amen? Si might po, siya yung nagbibigay ng transformation na nakikita ng tao sa labas. Amen? Nakikita ng tao sa labas natin. Kaya nga sabi ko sa inyo, ang pagiging born again, binabago tayo ng Panginoon inside and out. Hindi siya katulad ng sa mundo, pakitang tao, then pangit sa loob. Kaya nga si Lord, yung puso natin, ang una niyang binabago, inside. Tinatransform niya tayo inside, kaya lumalabas siya. Si might lumalabas ng natural. Nagagawa mo yung mga gawa ng Diyos, yung way ng Panginoon, yung progressing ng Panginoon, the way you think, even the way you approach things. Diba? Kapag ina-approach mo yung ibang tao, kapag ina-approach mo yung mga bagay, parang lahat sa paligid mo may buhay. Because might has transformed you. Tinetake over ka niya. Kaya tayo may mga nangyayaring mga testimony. Amen? Ako po, talaga lagi ko pong iniisip about sa buhay ko. Even sa prayer po, kung paano ako nagdadasal. Yung ginagawa ng Holy Spirit po, na lagi kong sinasabi sa Kanya, I want more. I want more. Kahit minsan napapagod ako, nahirapan ako, Lord, I want more. At lagi kong sinasabi, kapag nakikita ko yung different, lagi kong hinihingi yung, Lord, I want the different assignment. Yung different assignment na magbibigay sa akin ng pribilehiyo na mapaglingkuran kita. At magkaroon ako ng lakas na magawa ko yung mga bagay na yon. Yung different position po na ginagawa sa akin ng Diyos. Amen? Sa totoo lang po, na binibigay niya sa mga purpose ko. Alam niyo po, kaya kong kausapin yung mga pastor na mga head pa sa akin. From bishop to reverendo, lahat yon. Meron akong ability na mag-approach sa kanila na mapapasunod ko sa sila, 'di ba? Not because of me.
Alam kong hindi yun sa akin. But because of the power of God, na every single time na umuupo po ako dito sa tahanan ko, saan man akong lugar na andon, I recognize yung different ability talaga na binigay ng Panginoon sa akin. Sinasabi ko po to kasi nararanasan ko. Sinasabi ko sa inyo yung experience ko kung paanong nagwo-work yung intelligent, yung talino ng Panginoon sa buhay ko. Not my own ability. Maniwala po kayo, yung katulad ngayon na tinuturo ko sa iyo, not my own ability. Hindi ito dahil sa akin. Amen? There is no way. There is no way na ako ito. Kasi alam ko kung sino ako. Alam ko kung saan ako galing. Alam ko kung sino si Beverly. Amen? So, alam ko po na ang pinasasalamatan ko sa lahat ng ito is Spirit. Si Holy Spirit ang pinasasalamatan ko kasi I am able to do this thing. 'Di ba? Sa lahat ng ginawa niya sa akin that never kung na-realize before, narinig niyo yung mga testimony ko, wala dun kahit konting tungkol sa Panginoon, yung lumang buhay ko, wala. Wala po kahit onte. Wala ang Panginoon dun sa buhay ko noon. Until the day na magkaroon ako ng bukas na mata, na bukas na pag-iisip, bukas na understanding. Na there's a time na kumakausap ako ng tao, alam ko yung nangyayari sa kanila kahit di ko sila kilala. Alam ko yung nagaganap na, alam ko lang, basta alam ko lang, hindi ko rin kayang ipaliwanag how. Alam ko lang po. Basta alam ko lang. Pagkausap ko na yung tao, pag umiral na yung power ni Holy Spirit, nangungusap siya sa akin kasi gusto niya na maramdaman ng taong kausap ko na you are matter. Ginagamit niya yung ability na regalo niya na yun sa akin para malaman niya na sa kausap ko na I know you by name. Na wala po akong kakausapin na hindi ko mawiwin. Yung ganon, yung approaching, kasi that is counseling na po. Yung approaching na kinakounsel mo yung mga tao, totoo po yun. Meron akong ganon na kakayahan na alam kong hindi galing sa akin. Na kaya ko pong, katulad na lang nung nakaraan po na may kinounsel ako, yung dalawa po nating kapatid, alam ko kung ano yung nangyari sa kanila. And silang dalawa, even sila, naa-amaze sila, bakit alam mo? Dalawa po silang kausap ko. Alam ko yung ginawa nila. Nagtatawanan na lang silang dalawa kasi alam ko yung ginagawa nila. Kahit hindi ko sila nakita, kahit di sila nagkwento sa akin, alam ko. But not because of me. Yun po yung sinasabi ko, not because of me. Diba po? As Beverly, hindi ko po ma-explain yon. Why I am able to do this. I don't know how to explain, hindi ko rin po alam. Pero isa lang ang alam ko, na nagagawa ko to, I am able na mag-function sa area na to because of the Spirit of the Lord. Even yung mga pagdadala ng mga missionaries. Amen? Kung ako lang po, hindi ko alam kung bakit ako nagpa-function sa ganito. But I think that's the different assignment na hiningi ko sa Panginoon. That Lord, I want to be different. I want the different. Alam niyo yan, yung iba kasi talaga, the more na nagkakaroon ka ng understanding. Amen? The more na gusto kong more. Alam niyo yun, yung kahit nahihirapan ako, parang gusto ko pang basagin mo pa ako, Lord. Durugin mo pa ako para maging ano. Kaya kung humaharap man po ako sa inyo na naka-stand ako ng place ko na alam ko yung confident. Kasi alam ko kung ano yung kine-carry ko. Alam ko yung assignment ko na He sent me. Alam ko po yun. Kaya kahit na marami po akong nakakatalo, hindi ko po pinagmamalaki yun ha. Maraming against, di ba? The way na magturo ako, maraming against na even they are pastor, head po, no, they are against. But God always put me. God always bring people na nagsasabi sa akin, anak, I chose you. Hindi ka pwedeng tumigil, I chose you. Kaya, when I think might, kaya ngayon po na habang pinag-aaralan ko to, kapag iniisip ko yung might na to, amen? Wag lang po nating isipin na ito ay simpleng lakas lang na bumabalik, umaalis, hindi po. Biblically, ang meaning ng might is valor. Ito yung lakas ito yung lakas po na even in danger, 'di ba?
nagagawa mo. 'Di ba? Ito yung great courage. Yung valor is the great courage na ma-face mo yung danger, yung battle. 'Di ba? Yung tapang ito na may kalakasan ka. Yun yung meaning ng might biblically. Yung katapangan, 'di ba? Yung mighty deeds of God. Lakas na nagmumula sa Diyos. Iba, hindi strength. Uulitin ko po, might and strength is different. Might is lakas ng Diyos. Hindi rin siya power, ha? Hindi rin po siya power kasi power, 'di ba? Sabi niya nga doon sa isang verses not by my might, not by my power, but the power of the Holy Spirit. So magkakaiba siya. Iba ang might, iba ang power, iba din ang power ng Holy Spirit. Nakita nyo? 'Di ba? Kaya meron noon kung di po ako nagkakamali, nasa Ezekiel yun eh. Not by my power, not by my might, but the power of the Holy Spirit. Tama po ba, Kuya Fred? Doon yun sa Ezekiel eh. Kung di po ako nagkakamali, or Isaiah. So, yung might, sa dictionary naman, pag tiningnan natin ang might, ito yung power or ability to do or to accomplish capacity. So parang, di ba, yun yung wisdom ng Panginoon na binibigay sa atin kanina nung nagsimula ako. Kaya nga, sabi ko sa inyo, pwede kang gumamit. Imagine niyo to nung dati wala kayo sa Panginoon, gumagamit ka ng lakas mo, pero lahat ng lakas na binuhos mo, laging failure. Yun yung strength lang na ginamit mo from energy na nagmula sa katawan mo. Pero, kapag sinamahan ni might, di ba? Kapag si might ang nagturo sa'yo, amen? Kapag in-apply mo yung might, sakop nun si strength, natutulong sa kanya, na magbibigay sa kanya, na magiging enough para magtagumpay ka. Nakita nyo po? Is it make sense? Naintindihan nyo po ba yung sinasabi ko sa inyo? Kapag yung sarili lang lakas, mapapagod ka na mapapagod, paulit-ulit yung buhay mo, lakas mo, hinang-hina ka na. Pero kapag sinamahan ka ni might, lahat ng inassign at kinounsel ni Lord sa iyo, sa isip mo, sa puso mo, magagawa mo yun ng napaka-smooth. Naki-carry out mo dahil meron kang capacity to carry out because of the might. Kaya si strength po is human effort. But si might po is the spirit na power of the spirit po na may ability na mag-manifest. Amen? May ability din siya na mag-manifest through healing and deliverance. Kasi ito yung lakas na nagmumula sa Diyos. Kaya kapag may might ka, di ba po, pwede ka rin maka-step up sa mga supernatural ability. Amen? Ng spirit na pumunta sa atin. Di ba? Galing yun sa lakas at kapangyarihan ng Holy Spirit. So, to give us room, para binibigyan niya tayo ng room, si might, binibigyan niya tayo ng room para ma-execute o yung plano o yung order ng Panginoon sa mga bagay na kinounsel ng Panginoon sa atin is madadirect niya tayo to do the things sa instruction na may kasamang wisdom, understanding, amen? Para sa mga bagay na pinapagawa ng Panginoon Diyos sa atin. Amen? Yung paglalahad niya, yung pagtatanggal niya, yung unveiling, yung tinatawag na unveiling, yung nilalahad niya sa atin yung pangunawa para makalakad tayo at magkaroon tayo ng fulfillment assignment victoriously. Hindi failure Yun ang kagandahan kapag Diyos po ang nagpapakilos sa'yo. Kapag ang Diyos ang nagtuturo sa'yo, nagka-counsel sa'yo, wala kang failure. Katulad po ng sa Deuteronomy, di ba, si Moises, kina-counsel siya ni God, sinasabi na sa kanya agad, even yung mangyayari sa hinaharap, alam na ni Moises. Kailangan mo nang mamatay, pero ibilin mo si Joshua, di ba? Iano mo siya sa anong pangtipan, kumpletuhin mo yung book ng commandment, di ba? Yun yung counseling ng Panginoon. Di ba po? Pero walang counseling si God na magpe-failed. Yun yung kagandahan kapag si God po ang nag-ooperate sa atin, ang nagte-take over sa atin. Wala tayong failure. Hindi katulad ng sarili mo lang lakas, sarili mo lang pangunawa, sarili mo lang isip. Amen? Wala kang nagiging totoong matagumpay. Lahat pansamantala lang. But God, amen? Sabi ko sa inyo, but God might is eternal. Lahat eternal. Sisiguraduhin ng Panginoong Diyos sa'yo, sa lahat ng pinapagawa niya sa'yo, na kinounsel ng Spirit of God, meron kang eternal na deposito.
So sa madaling salita, it's all grace of God, mga kapatid. So para sa bawat isa sa atin, it's all grace of God. Kaya nga patuloy ko po nating ipanalangin sa Panginoon na mapulpil natin yung buhay natin. Na using and yung mag-activate po yung seven spirit of God na mapulpil sa ating mga buhay. Amen? Kaya yung magkaroon ng might, di ba po? Kalakasan for every single desire sa buhay natin. Might sa pamilya mo, kapatid. Di ba? Might sa business, might sa ministry, might sa marriage mo, might sa career, sa finances, sa job, sa assignment, sa health. Di ba? Might sa soul and spirit natin. Di ba? Sa spiritual na buhay natin. Might sa education, di ba? Might sa calling and purpose natin. Amen? Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Let's pray. Heavenly Father, in the mighty name of Jesus. Lord, we ask you, Panginoon, nagpapakumbaba po kami sa oras na to, Ama, na patuloy mo kaming pagkalooban, Panginoon, ng expression ng Seven Spirit of God. Thank you for the might, Father God, na ito yung lakas, Panginoon, na hindi nagmumula sa tao, kundi nagmumula sa iyo, kung bakit kami nagtatagumpay sa lahat ng assignment, Panginoon, na kinounsel mo sa understanding, wisdom, and Spirit of God. And I thank you, Father God, sa lahat, Panginoon, ng karunungan na pinagkaloob mo at pinadaloy mo mula sa buhay ko na maipahayag ko rin sa aking mga kapatid. Salamat, Panginoon, na binibigyan mo din sila ng pangunawa kung paano mong pinapaunawa sa akin, Panginoon, ang mga bagay na to. Ama, Lord, inahayag ko po ang salitang ito ayon sa iyong kalooban, ayon sa iyong pagtuturo, ayon sa pagka-counsel mo sa akin, Panginoon, na mabuksan din ang pangunawa ng bawat isa sa amin that this is available for us. Lord, help us. Give us might, Panginoon. Hallelujah sa aming pamilya, na ma-overcome namin ito, Panginoon, ng may lakas na nagmumula sa iyo. Sa aming mga anak, sa aming mga business, ministeryo, sa aming mga buhay na marriage, Panginoon, in Jesus' name. Sa aming mga career at finances, O God. Sa lahat ng assignment na binapagawa mo sa amin, Panginoon ko. At pinagkatiwala mo na maging steward kami, Panginoon. Lord, tulungan mo kami using our might, Father God. Give us, Panginoon, yung might na sa kalusugan namin, Panginoon, sa soul and spiritual naming buhay, Panginoon, sa education, at sa lahat ng kapanawagan mo sa amin and purpose, Ama. Lord, I thank you, Panginoon, dahil, Lord, without you, without your Spirit of God, without the wisdom and understanding and counsel, Panginoon, I don't know how to approach people. I don't know, Panginoon, kung paano rin ako haharap sa mga kapatid ko kung hindi mo ako bibigyan ng mensahe na nagmumula sa iyo. Panginoon, tanggapin niyo po ang pasasalamat, Panginoon, ng buong pusong pasasalamat ko sa inyo, pagpapakumbaba, Panginoon, at pagbabalik ng glory, Panginoon, na nagmumula rin sa iyo. Lord, salamat. Salamat, Holy Spirit. Salamat, God the Father. Salamat, God the Son. Thank you for using me in different way, Father God, sa different assignment, Panginoon. And Lord, I acknowledge, Panginoon, your power, Panginoon, sa buhay ko, and even sa lahat ng victory, Panginoon ko, na binibigay mo sa akin, Lord. Lord, it is all of you. Ikaw yun lahat, walang sa akin, Panginoon. Kaya maraming salamat for you are, I am who I am. You are I am, Father God. Salamat, Panginoon, that you also overtake us. Na tinuturuan mo rin kami na mag-follow sa'yo. Na maging kawanis mo, Panginoon. Na maging katulad mo, Panginoon. At Lord, mabago, Ama, through your transformation, Father God, from your revelation, Father God, na maging isa tayo in mind and in spirit, O God. Thank you, Father. In the mighty name of Jesus, I pray. Hallelujah. May the might, Panginoon, in your wisdom, knowledge, and understanding, counsel, Panginoon, ng ipitong espiritu ay sumaamin sa pangalan ng iyong anak na sa Jesucristo to fulfill our assignment, Panginoon, purpose, and calling. In the mighty name of Jesus, I pray. We receive. Amen and amen. Glory to God po and God bless po sa bawat isa. Kung may tanong po kayo, pwede po kayo magtanong, and gusto ko rin pong marinig kung naunawaan niyo po yung mensahe. Salamat po and God bless po sa bawat isa. Back to you, Ate Jane, Ate Billie Jean. Amen. Ayan, thank you po, Sis Deb. Ayan po rin po ang Diyos sa buhay mo, sa mensahe na binaba ng ating Panginoon sa oras na ito.